powers and himself. With newfound abilities, Yusuke has just brought down the evil Saint Beasts. Now, with the help of friends, Yusuke's work continues. Mikaela, ang babae ng kalungkutan. Eugene! Gising na! Mahuhuli ka na naman! Opo, alam ko po. Alis na. Sandali! Ang bag mo! Oo. Siguraduhin mong papasok ka, ha? Si Mami talaga, oh. Dapat talaga, tuwing umaga nag-i-exercise ako. Ikaw pala, Vincent. Tinakot mo ako, ah. Sinusundan mo ba ako dahil kahanga-hanga ang galing ko? Ano yan? Galing kay Jericho. Kay Jericho? Anong nangyari kay Charlene? Hindi ko alam. Basta ang sabi sa akin, ibigay ko yan sa'yo. Ah, di bale. Salamat, ah. Bakit? Anong problema? Si Vincent talaga, oh. Huh? Naku! Late na! Si Vincent na nagbigay ng tape? Oo. Siya ang inutusan kong magdala at sana masunod ang mga pinaplano ko. May nararamdaman ka bang kakaiba kay Vincent? Wala, pero naisip kong mas mabuti yata ang sinamahan mo si Vincent sa pagbigay ng tape kay Eugene, eh. Ayos naman siguro. Sa tingin ko, may tiwala na naman si Vincent kay Eugene. Kung ganon, wala nang problema. Oh, Alfred! Ha! Di ba may VHS ka sa kwarto mo? Sira kasi yun sa akin, eh. Panoorin natin ito. Ah, yan ba? Baka naman kung ano ang laman ng tape na yan. Ito ang video ng susunod kong misyon. Ba! Huwag ka na magbiro! Ayoko na masali pa sa anumang gulo! Kaya pasensya ka na lang, Eugene! Makasali sa gulo? Eh, ikaw nga itong laging nagpupumilit sumama sa akin, eh. Hindi ba? Oo, pero huli na yun at hindi na ako sasama ulit sa'yo, Eugene! Tama na yan, mag-aaral na lang tayo. Hindi tama yan. Hindi ka naman dapat nagdadala ng tape dito sa eskwelahan, ha? Oh, wag ka naman magalit sa akin. Ha? Nakapagtataka ka, Eugene. Ang alin? Bakit mainit yata ang ulo mo? Huh? Sa susunod sana kung maaari, ipaalam mo sa akin kung saan ka pupunta. At para naman hindi ako nag-aalala. Sa totoo lang, Jenny, ito ang video ng susunod kong misyon. Ha? Hindi ko pa ito napapanood, kaya hindi ko pa alam ang laman nito. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Bakit, Jenny? Anong susunod na misyon? Anong ibig mo sabihin, Jenny? Hindi pa sinabi sa'yo lahat ni Charlotte ang tungkol sa misyon ko? Ha? Oo. Tungkol sa detective na nabanggit ni Charlene. Alam ko na. May trabaho ka na naman sa detective agency, ano? Okay, Botan, what the hell kind of explanation did you give her? She thinks I'm a friggin' intern in some screwed-up after-school program. Ano? Magsalita ka! Wala akong magagawa. Mahirap talaga ipaliwanag ang tunay na kalagayan mo. Tsaka ang mga bagay na hindi niya dapat malaman, kaya hindi ko sinabi lahat sa kanya. Oo, pero... Ang ingay nyo naman! Kaya ba kayo nagpunta dito ay para magtalo lang? O panoorin ang tape na to? Tama si Charlene. Eugene, kung mas marami kang alam, hindi ba't mas delikado? Kaya pabayaan mo na lang kung hanggang saan ang alam ni Jenny. Mabuti na yun para hindi siya nag-aalala. Sige na nga, manood na tayo. Salamat, Alfred! Walang anuman, Charlene. Alam mo namang lagi akong nandirito para sa'yo. Siya nga pala,
Lilinawin ko lang ang mga bagay na to. Hindi na ulit ako sasama sa inyo. Maliwanag ba? Alam ko! Sige, panoorin na natin! Meow! 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 Ano ba to? Comedy? Talagang pinaghandaan nila ng mabuti ito. Kumusta kayong lahat? Dahil wala ang aking ama, ako muna ang mamamahala sa lahat. Ako si Jericho. Teka, ano ba to? Lokohan? Ibig sabihin siya ang pinakabos? Yung maliit na batang yan? Sinabi niya rin yung mga sinabi ko nung una ko siyang nakita. Pwede ba huwag niyo sabihin na sa harap ni Jericho, nasasaktan din siya dahil may damdamin siya? Damdamin? At ngayon, ito ang dapat nyong gawin para sa susunod nyong misyon. Una, ang tape na ito ay hindi nakikita ng pangkaraniwang tao lamang. Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Ito ang inyong misyon. Ang magiging misyon nyo ay iligtas ang isang babae. Tingnan nyo nga ito. Ano? Masyadong mabundok ang lugar na yan? Teka lang, pinahod ka! Tama na! Ayon sa impormasyon na natanggap namin, ang babaeng ito ay tinago sa malaking bahay sa gitna ng gubat na yan. Siyempre, ang gubat na yan ay imposible para sa ordinaryong tao. Ang pangalan ng babae ay Micaela. Siya ay kabilang sa mundo ng mga goblin. Siya ay tinatawag rin bilang Snow Lady, Snow Princess, at Snow Straw. Ilan lang yan sa mga pangalang ibinigay sa kanya sa mundo ng mga tao. Siya ay may kakayahang gumawa ng kayamanang tulad nito. Ito ang dahilan kung bakit siya piniyag ng mga masasamang tao para sa pansariling kapakanan. Pinipilit siyang gumawa ng maraming alahas para sa kanilang personal na interes. Grabe naman sila. Makakagawa siya ng alahas sa pamamagitan ng kanyang mga luha. Puting bato? Di ba't mamahalin ng ganyang klaseng alahas? Madalang ka makakita noon. Ito ang pinuno nila, si Pakito Ginto, isang mag-aalahas. Bago yan, kilala siya sa kanyang masasamang gawain tulad ng panloloko. At ngayon, nasa pagbebenta siya ng alahas. Ah! Mukha ba ng tao yan? Ang sama naman ang itsura niya. At ito ang babaeng gusto kong iligtas niyo mula sa mga kamay nila. Mahigpit ang pagkakakulong sa kanya para hindi siya makatakas. Kawawa naman siya, Eugene. Iligtas natin siya. Ha? Alfred? Bakit? Umiibig ako. Ano? Umiibig ako! Sasama ako sa iyo, Eugene! Di ba sabi mo hindi ka nasasama? Ano? At ipaubaya na lang siya sa iyo? Pag hindi ako sumama sa iyo, hindi ko malalaman kung ano mangyayari! Ano bang nangyayari sa inyo? Ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Nagpunta ako para dalan kayo ng maiinom at wala na kayong pinag-usapan kundi ang tape na yan. Ang tape na ito? Ibig mong sabihin, nakikita mo ang napapanood namin? Siyempre naman, huwag niyong sabihing hindi galing sa mundong ito ang tape na yan. Kapatid nga siya ni Alfred. Pareho silang dalawa na may taglay na spiritual na kapangyarihan. Wala na akong magagawa dyan. Basta, pwede ba ako makahiram ng pera? Okay na siguro kahit mga 100 lang. Mga 100? Teka, ito ang wallet ko. Wallet? Salamat ha! Babalik na lang ako! Alam ba niya kung saan tayo pupunta? Ewan? Habang wala siya, dito muna kayo at magpahinga. Alam mo naman si Alfred, sigurado pagkatapos sa 2 oras, tsaka niya malalaman na mali siya. Kanina pa ho kami nag-iintay. Kumusta si Micaela? Umiyak na ba siya? Hindi pa rin po, Don Paquito. Mukhang hindi na siya maramdamin ngayon, kaya't hindi pa siya umiiyak. Sobra na siya. Nasasayang lang ang oras ko sa kanya. Pero ngayon may kasama akong sanay sa ganitong sitwasyon. Huh?
Sila ang mataas na opisyal sa mundo ng mga goblin, ang Taguro Brothers. Ang Taguro Brothers? Ang pinag-uusapang tagapagbantay sa lugar ng mga goblin? Oo. Mga eksperto sila sa paghawak ng kaso tungkol sa anumang nilalang ng anumang daigdig. Kami nang bahala dito. Tapos na ang Sweet bird. If I had wings like you do, I promise I wouldn't be staying in here. Oh, don't you see? There are many better places to go, birds, far away from me. Go free. Every time we come to visit, she freezes the room. Frigid little whore, huh? Are you sure you wouldn't like one of our coats? You needn't worry about us. Ayun siya! Pinipilit ko siya magtrabaho pero matigas ang ulo. Buksan niyo ang pintuan! Sige na, simulan niyo na ang dapat niyong gawin sa kanya. Hindi uubra yan. Sinubukan na namin ang lahat ng pagpapahirap sa loob ng 5 mahabang taon. At wala pa rin makapagpaiyak sa kanya. Ha? Mga ibon! Umalis na kayo dito? alam ko na. Wag! Tama na! Ito pala mga ibon na to, mga kaibigan mo, na nag-aalis sa'yo ng kalungkutan. Mga kaibigan mo sila, di ba? Wag! Tama na! Maawa kayo! Wag! Tama na! Wala kayong awa. Natuklasan rin natin sa wakas. Sa pamamagitan nito, siguradong yayaman na ako uli. Alam mo, Micaela, hindi kita maintindihan. Ang mawala ang 2 o 3 ibon ba ay sapat na para umiyak ka? Kung ganon, araw-araw ay mababawasan ang mga ibon sa kagubatan. Akin ang telepono! Kailangan matawagan ko ang mga kasosyo ko. Hindi ako mag-aaksaya ng oras. Paiiyakin kita kung kailan ko gugustuhin. Ibang klaseng lugar ito. Masyadong mabundok ang lugar na to. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo pa nga nakikita yung lugar eh. Ang pupuntahan natin ay nandoon sa taas ng bundok na yun. Alfred! Magaling! Magaling! Hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo na mag-alaga sa kanya. Ikaw na ang bahala sa kanya.
Sige, bumalik na lang kayo mamaya at tignan nyo kung marami ng alahas. Mr. Ginto, bakit? May mga nakapasok ho. Ano? Hindi maaari. Natitiyak ko na ang habol lang ng mga yan ay ang aking mga alahas. Palayasin sila. Opo. Sandali lang, Mr. Ginto. Eh? Baka pwedeng ibalato mo na lang sa amin ang mga bagong dating na yan. Yeah, this place smells like ass. Baka abutan na tayo ng dilim dito sa dana. Meron palang ganitong klaseng lugar. Tito! May nakita akong daan patungo sa bundok! Dito tayo tumaan! Ah, magpapagod uli. Sige na, tayo na! Hintayin mo na ako, Michaela! Darating na ako para iligtas ka! Mukhang talagang na-love at first sight si Alfred ah. Ha? Ano pang ginagawa nyo riyan? Kailangan lumakad na tayo! Paano natin sasabihin sa kanya? Oo, mahirap sabihin. Tandaan nyo, maaaring hindi nyo pa alam. Lalong-lalo na ikaw, Eugene. Iniligtas ka niya, si Michaela. Siya ang nakababatang kapatid ni Vincent. Hintayin mo ako. Michaela! Ano yun, Alfred? May nararamdaman akong kakaiba. Eugene, ang kompas mo! Oo, nandito siya. Ah? Anong kailangan mo? Ako ang dapat magtanong yan. Privado ang lugar na to. Umalis na kayo dito. Teka, masyado ka matapang ah. Naligaw kasi kami, kaya hinahanap namin ang daang pabalik. Pwede ba kami magpalipas ng gabi dito? Hindi ko mapapayagan yan. Ang damot mo naman para sandali lang eh. Oo nga, kaya kayo yumayaman dahil sa masama niyong gawain, di ba? Ang dami niyong alam. Samantalang naligaw lang kayo dito. Ha? Wala nang ibang paraan. Kailangan umalis na kayo dito. Yan ay kung buhay pa kayo. Pero huli na ang lahat. Wala bang taong nakakakita sa akin ng ganito at nakakalis ng ligtas? Isa kang alagad ni Paquito! Hindi na mahalaga yun. Basta kailangan mapigilan ko kayo sa mga binabalak ninyo. Si Michaela ay kabilang sa mundo niyo, kaya dapat ay kakampi ka pa niya. Bakit niyo pinapayagan ng isang taong katulad ni Paquito na bihagin siya? Hindi na ba kayo naawa sa kanya? Hindi! Ha? Katulad ninyong mga tao, meron rin mga mabuti at masamang gawain ang lahat para sa kanyang mga kailangan. Maaring magbago rin ang isip niyo kung makakakita kayo ng maraming pera sa inyong harapan, di ba? Hindi biro yan. Huwag niyo kami itulad sa inyo. Isa akong anghel. Anong sinabi mo? Hindi niya ako narinig. Nabili na rin ba ni Don Paquito ang pandinig mo, ha? Kayong mga tao, puro kayo salita! Humanda kayo! Ako ang mauna! Oo. Espada Spiritual! Ha! Mukhang hindi tayo makakapagpahinga dito ah. Ano, Alfred? Pumunta sina Eugene at Alfred sa pinagtataguan ni Don Paquito Ginto para iligtas ang nakababatang kapatid ni Vincent na si Michaela. Pero hindi nila alam na maraming patibong ang naghihintay sa kanila na gawa ng Taguro Brothers. Spirit Detective Yusuke Urameshi has been given his next case. Enter the mountain stronghold of human crime lord
Gonzu Tarukane and rescue the kidnapped Yukina, an ice apparition who is in fact Hiei's sister. Yusuke, Kuwabara, and Botan started their mountain trek, quickly butting heads with the first line of defense, Demon Guards, under the leadership of the feared Toguro brothers. Ang laban sa mga halimaw. Mukhang hindi madali ang pagpasok dito, pero wala naman yatang ibang daan. Talaga bang dito na lang ang pwede nating daanan, Charlene? Tama itong daanan na ito. Tignan mo yung kompas mo dahil nararamdaman natin ang lakas habang dumadaan tayo. Di na kailangan yan. Mabuti pa, tingnan nyo na lang to. Spiritual na lakas! Ha? Ano yun? Sa daliring ito, dito nakatali ang aming pag-iibigan ni Micaela. Walang tali! Ituro mo! Ang kailangan lang ay sundan natin ang linyang yan. Tayo na! Nakakagulat. Huh? Ang alin? Nawala ang bantay na ipinadala ko para harangin ang mga taong yan. Ano? Ganun na ba kahina ang halimaw na yun na bigla na lang nawala? Hindi pangkaraniwan ang ating kalaban. Para talunin nila ang aking alagad, ibig sabihin ay may kapangyarihan sila. Ano ka ba? Hindi kita binabayaran para biguin ako. Gawin mo ang trabaho mo at wala na akong tatanggapin pang paliwanag. Masusunod. Hindi pa kita pwedeng pagkatiwalaan. Kailangan subukan ko muna ang kakayahan mo. Paano, Don Paquito? Sumunod ka. May ipapakita ko sa'yo. Ramon, bantayan mabuti ang bihag. Opo. Mukhang pinaghahandaan tayo ni Paquito ah. Oo! Tila nakahanda sila sa pagharap sa ating mga tagapagligtas! Pero teka, ngayon lang yata nangyari to. Mabuti pa, hintayin na lang nating makapasok sa loob ng bahay si na Eugene. Nakakainip naman to. Ah! Kahanga-hanga. Iba pala ang gusto mo. Oo, maganda ang mga iniipon ko. Kapag may pera ka, makukuha mo lahat ng gusto mo. Tingnan mo! Ang isang yan ay galing pa sa gitnang silangan. Oo. Kumakain ito ng buhay na leon at tigre. Magastos ang pagpapakain sa kanya. Pero ang halimaw na yan ay parang isang sining na may taglay na lakas. Anong masasabi mo? Gusto mo ba siyang subukan? Kung sa tingin niya ay kaya niya ang mga taong labas, hindi na niya kaya ang alaga ko. Magaling itong naisip ko. Hindi magtatagal to. Nanginginig na siya sa takot. Ano na kayang gagawin niya? Huh? Sandali! Hindi ako nag-aalaga ng hayop, pero mahilig ako dito. Sandali! Bumalik ka dito! Kapag nawala ka, sino magpapayak kay Micaela? Sundin mo na lang ang pinag-uutos ko sa'yo! Bumalik ka na dito! Bilisan mo! Manood ka na lang. Para talunin ito, ang kailangan lang ay 30% lakas. Nako! Lumalaki ng husto ang kanyang katawan! Maaring hindi ako sobrang talino, pero sapat na sa akin na magkaroon ng ganitong kalaking katawan. Ba, huwag kang magagalit. Pasensya ka na sa hindi ko pagsunod sa mga pinag-uutos niya!
Di man lang ako pinagpawisan. Hindi naman pala nakakatakot ang alaga mo. Mabuti pang makalabas na. Mahusay ka pala! Magaling! Dodoblehin ko ang sweldo mo. Triple pa kung gusto mo. Maging bantay lang kita sa lahat ng oras. Pag-iisipan ko. Siya nga pala, kanina may nadinig akong porsyento. Ang ibig sabihin ba nun ay higit pa rin ang kakayahan ng iyong katawan? Gano'n na nga. Kaya ko siguro siya sa 20% lang, pero naninigurado lang ako. Ang mabuti pa ipatawag mo ang mga kasapi ng aking organisasyon. Yun po ba? Makikipaglaro ulit kayo sa kanila? Tama ka, Ramon. Gano'n na nga. Pupustahan ko kung sino mananalo. Ang mga dayo ba? O ang aking mga makapangyarihang bantay? Siguradong kikita ako ng limpak-limpak na salapi. Kailangan tama ang aking mapustahan. Tama nga na ang alahas na galing sa luha ni Micaela ang nagbibigay ng swerte. Gamitin nyo na lang ang mga alahas nyo. Nabibili ko ang lahat dahil sa aking pera. Huwag kang lumapit. Huwag ka nang babalik pa rito. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Mga kaibigan ko, huwag na kayong babalik pa dito. Micaela! Alfred, dito ang daan! Hindi maganda ang pakiramdam ko dyan. Dito ako dadaan. Pero ang sabi ng kompas, dito! Charlene! Eugene! Ano yung nandun? Ang tagal ko naghintay. Gagamba, makinig ka sa amin. Pakawala mo si Charlene! Ayoko! Siya ang kakainin ko pagkatapos ko sa inyong dalawa. Hindi nyo na siya maililigtas, pero kung mapilit kayo, papapahamak lang kayo. Haharapin ko kung sino man ang haharap sa akin sa pagligtas kay Micaela! Talaga ba mga tao kayo? Oo. Hindi ba halata, Gagamba? Ha? Ikaw! Tatapusin na kita ngayon! Galing! Mahina lang siya para sa akin. Eugene! Kailangan bilisan nyo na! Para magulo yata ang sitwasyon, Pasensya ka na, Jericho. Bakit? Nakita mo na ba si Vincent, ha, Dennis? Hindi pa nga eh. Hindi pa rin siya bumabalik. Maaaring alam na ni Vincent ang laman ng tape. Ano sa palagay mo, Dennis? Jericho, pero matagal ko nang gustong itanong ito sa'yo. Ano yon? Ang bihag ay kapatid ni Vincent. Bakit hindi mo nalang sinabi sa kanya ang lahat? Ano ka ba? Isipin mo na lang, kung lumakad mag-isa si Vincent, ano mangyayari? Siguradong gagawin niya ang lahat, pati mga inosenteng tao mapapahamak. Ha? Hindi pinapayagan na ipahamak ng taga-kabilang daigdig ang mga inosenteng tao. Kaya nga dapat pinasama ko na si Dennis sa pagdala ng tape. Pero ngayon Maayos rin ang lahat. Kahit malaman niya, hindi hahadlang si Vincent sa lakad ni Eugene at ni Alfred. Talaga kayang ayos na lang lahat. Ikaw ang mananagot kapag hindi magandang nangyari, ha? Ha? Ay, matutulog na nga ako. I-tape nyo na lang ang lahat, ha? Oo.
Uulitin ko ang tanong, hindi ba nagbabago ang desisyon mo? Masasaktan ka talaga sa sinasagot mo. Sisigaw ka, iiyak, at gagawin mo ang lahat pero ang sakit ay maiiwan sa'yo. Kaya't mabuti pang sumagot ka na sa gusto ko. Tama na ang salita. Gawin mo na lang. Kung ganon, simulan na. Hindi mo naman kailangan tiisin. Kung masakit, sumigaw ka! Micaela! Ayan, maliwanag na rin. Sige, tayo na! Nakonta ko na po ang lahat ng miyembro ng organisasyon, Don Paquito. Ang Black Club ay organisasyon ng mga kriminal. Miyembro dito ang mga mayayamang negosyante. Binuo ito para sa kanilang negosyo. Mga kasama, labis kong ikinagagalak ang pagpapaunlak nyo sa aking imbitasyon. Walang anuman, Don Paquito. Nagugustuhan namin ito. Ano ba ang pagpupusahan natin ngayon? May mga taong nagtatangkang kumuha kay Micaela, ang tagagawa ko ng alas. Sa katunayan, papalapit na sila dito ngayon. Pagpustahan natin kung sino ang mananalo sa laban. Ang mga dayuhan o ang aking mga alagad? Sandali, hindi namin alam ang kakayahan ng mga taong labas. Kaya marahil sa mga tauhan mo kami pupusta. Hindi ba mga kasama? Sige. Bibigyan ko kayo ng impormasyon na libre. Lamon! Ipapaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon. 3 ang taong labas. 12 naman ang aming tauhan na naghihintay sa kanila. At lahat sila'y nakahanda sa 3 ito. Aha, alam ko na. Gusto niyong pumusta kami sa maling grupo. Siguradong matatalo ang mga tagalabas. Kayo talaga, Don Paquito. Tuso talaga kayo. O sige, simulan na natin. Ang unang pupusta ay ang taong labas laban sa 12 bantay. Sino kaya ang mananalo? Ang sino mang mananalo ay dodoblihin namin ang bayad. Sa 12 bantay ako. Ako rin, sa 12 bantay. Kumagat sila. Talagang hindi nila alam ang kakayahan ng mga taong labas. Kailan lang sa daigdig ng mga tao na pag-alamang sina Eugene at Alfred ay may taglay na spiritual na kapangyarihan. Nalaman kung tinalo nila si Benji at Lazarus, mga makapangyarihang nila lang. Kung ang mga taong labas ay ganoon kalakas, tiyak na may hirapan ang 12 bantay mo at maaaring ako pa ang makaharap ng mga taong labas. Panalo na! Bakit, Mr. Valdez? Hindi ka pa ba handang pumusta sa labanang ito? Sa mga taong labas ako pupusta, 50 milyon. Ano? Kala ko, kahit anong klaseng tao pa sila, hindi sila mananalo laban sa 12 bantay. Lalaban pala ang 2 taong labas, namumukhaan ko sila. Napag-alaman ko ang 2 yan ang sumali sa paligsahan ng kabilang daigdig at nagtagumpay. Valdez! Maganda ka pala ang kapustahan! Ano kaya ang gagawin ko? Alam na pala niya ang tungkol sa mga taong labas. Paano kaya ang gagawin ko? Bakit? Ang 6 sa 12 mong bantay ay hindi ko na makapanayam. Ano? Pero maayos naman ang ginagawa nila. Huh? Meron pa ba? Nasaan ba talaga ang mga kalaban natin? Malapit na dito si Micaela. Ayos! Tara na! Saan mo ba nakuha ang telang iyan? Tingnan mo ang mga kalaban ko! Sige, lumapit kayo! Wala na makakahadlang sa akin sa pagligtas kay Micaela! Para kay Micaela!
ako dapat matalo! Ang galing talaga ng mga suntok ko. Panalo ako. Akin ang 100 milyon. There's the stronghold. It's the same as the video. Yukina must be in that tower. Hold on, my darling. Your brave man is coming. Take care of him. The compass is getting interference from 3 very strong demons. Don't let him rush in blindly. I'll go airborne and try to sneak a peek. Don't worry about me! What do you think? Photon says it's gonna be 3 nasty demons against little old us. It sounds good to me. This mission's felt different from the very start. It's like I've become invincible. Well, let's go. Nakakabigla yata ang mga pangyayari. Oh, hindi ko akalaing ang dalawang tao ay may kakayahang talunin ang 12 bantay. Ang 3 susunod na halimaw ay kakaiba at mas malakas ang kakayahan. Ipakilala niyo ang inyong sarili. Ang pangalan ko ay si Melanie. Nico naman ang tawag nila sa akin. At ako si Gulaya. Ang 3 halimaw. Ang mga ito ay kilala sa kanilang taglay na kapangyarihan. Pero bakit naman kaya napakalaki ng pusta ni Don Paquito? Dahil nakakasiguro siya na ang pusta niya ang mananalo. Ang pangalawang pusta, ang mga taong labas laban sa 3 halimaw. Sa 3 halimaw ako pupusta. Ako rin! Sa 3 halimaw ako! Ako rin! Aba, pati ako sa 3 halimaw! Sa mga taong labas ako, 200 milyon. Huh? 200 milyon? Kalukuhan! Kapag nanalo siya, magiging 400 milyon! Baldes, malakas ang loob mo! Wala kayatang tiwala sa kakayahan namin, ha? Sige, lumakad na kayong 3 at tapusin silang lahat! Oo, ngayon din. Ang laking bahay! Anong nangyari? Anong kaguluhan yun, Paquito? Tila may problema. Mukhang natapakan ng mga taong labas ang bomba. Eugene! Alfred! Eugene! Anong klaseng nilalang siya? Kasapi ako sa mga bantay dito. Ang una sa 3. Ako si Melanie. Sina Eugene, Charlene at Alfred ay pumasok sa teritoryo ni Don Paquito para iligtas si Micaela. Doon ay hinarap nila ang mga nagbabantay dito. Magtagumpay kaya sila sa pakikipaglaban sa mga halimaw? The ice apparition Yukina, Hiei's sister, is still imprisoned in the mountain stronghold of Gonzu Tarukane. But Yusuke and Kuwabara have quickly cut through a small army of twisted demons and have reached the compound's front gate. Now they must face opposition far above what they have seen. 3 demons notorious in the criminal underworld, known as the Triad. Ang pagsagip kay Micaela. Ako
si Melanie ang una sa 3 halimaw at ako ang tatapos sa inyo. Babae? Nagbibiro ka ba? Hindi ako lumalaban sa babae. Tigilan na natin to. Tara na, Eugene, tumuloy na tayo. Mabait ka pala pero mapagmalaki. Kahit hindi kayo lumaban, hindi ko kayo papayagang makalampas dito. Teka, sabi ko, hindi kami lalaban sa'yo. Dahil hindi kami lumalaban sa babae. Ako ang lalaban sa'yo. Huh? Ano? Teka, Eugene, sandali. Baliwala sa akin yan. Basta't sino man ang humarang sa akin, lalabanan ko. Kahit babae, matanda o bata pa man, wala akong pinipili. Matapang ka! Kung gusto mong makaraan, lumaban ka! Oo, pero bago yan, maninigurado muna ako. Huh? You pervert! What was that? Now I know. Hey, I don't get it. What just happened? Hey, lady! You've got no chance of winning this fight. Oh, shut up! You never would have done that if I were a man! What does she mean by that? I don't know. Oh my gosh, I'm pretty sure he grabbed Miyuki's, well, it serves you right to get choked here, Meshi. Tapos ka na, oras na lumapit ka sa akin! O ano, Eugene? Magpapatalo ka ba talaga sa kanya? Eugene! Panalo ba siya? Kung gusto mo akong lumapit, eh di lalapit ako! Etong sa'yo! Maawa ka naman, Eugene. Huwag doon, huwag sa dibdib niya. Baka nakakalimot ka na babae ang kalaban mo. Ano ba gusto mo? Nakikipaglaban nga ako dito eh. Huwag ka nga maingay dyan. Ano ka mo? May mga bagay na hindi dapat ginagawa bilang lalaki. Ano bang gusto mong sabihin? Wala akong maintindihan sa'yo. Ikaw talaga. Huh? Pampagulo ka talaga. Ikaw tong magulo. Hindi dapat ganun ang pagtrato sa mga babaeng katulad niya. Kahit nahalimaw pa yung kalaban mo, eh babae pa rin siya. Oo, kung talagang babae siya, iibahin ko ang pakikipaglaban ko. Pero may napatunayan din ako. Ha? Ano? Hindi siya isang babae, lalaki siya. Ano? Ha? Multong bakla. No. Well, I really couldn't help but notice. Wait a sec. Okay, I admit it, I was curious. Things didn't seem right up top. And, well, you know, the family jewels have not been stolen. So fighting girls actually does bother you, but you gave her a checkup instead of attacking her. You're kind of a weird person, aren't you? Hindi pa tayo tapos. Kahit alam niyo ang tunay kong pagkatao, kailangan tapusin natin ang laban. Shut up! If you're gonna be a man, do it all the way, not halfway! Kung ang sinasabi mo, ang puso mo'y sa isang babae, dapat buo sa puso, isip at katawan. Di ba? Natalo ako. Teka, lalaki ba siyang talaga? Hindi ako makapaniwala eh. Pagpasensya mo na ako pero kailangan makasiguro na. Ano kaya to? Ano ka ba? Pakito, nanonood ka ba? Huwag kang aalis, pupunta kami dyan. Hey! Magaling! Pag
magpatuloy pa ito, baka naman Ang pusta ko, matatalo ang mga taong labas ng 500 milyon. Sige, 300 milyon. 500 milyon. 200 milyon. Ikaw, Mr. Valdez, anong pusta mo? Mananalo ang taong labas, 1 bilyon. Pakito, mukhang namumutla ka. Kapag nanalo ang mga tao labas, babayaran mo si Mr. Valdez ng 2 bilyon. Pakito, baka gusto mo pang umurong. Hindi na biro ang 1 bilyon. Napakalaking halaga na nito, Don Pakito. Nagbibiro ba kayo? Nagsisimula pa lamang ang laban. Gaganahan akong kainin itong blueberry cheesecake na 2 linggo ko nang inaasam-asam. Masarap yata ito. Makakain ko na ito sa wakas. Jericho, kakain ka ba na may tsupon sa bibig mo? Anong gusto mo ngayon, ha? Wala naman dahil naiinggit lang ako sa'yo dahil pwede mong kainin lahat ng gusto mo kahit anong oras. O sige, magpustahan rin tayo. Ang grupo ni Eugene laban sa mga halimaw. Sinong mananalo? Ang mananalo kakain itong blueberry cheesecake, ha? Napakatalino mo talaga. Maganda yung iniisip mo. O sige, dito ako sa grupo ni Eugene. Pupusta. Hindi pwede yun dahil ako ang pupusta sa grupo ni Eugene, hindi ikaw. Ako. Ako. Hindi ako. Ako sabi. Jack and Boy! Panalo ko! Hindi. Kahit na, talagang hindi kita maintindihan eh. Kundangan ba namang hawakan mo ang hindi mo dapat hawakan? Paano ngayon kung babae siya? Ano ngayon ang gagawin mo, Eugene? Eh di kung ganon, matutuwa ako dahil totoo. Susumbong kita kay Jenny. Ano? Hindi ko kaano-ano si Jenny. Sinabi mo yan, ha? Basta ang totoo, siya ang gusto kong babae. Lagot sa akin! Tama na nga yan. Nakalimutan niyo bang may ililigtas tayo? Oo nga pala, tama ka. Wala nang oras. Micaela, ang maginoong si Alfred ang magliligtas sa'yo. Ngayon din. Mukhang may darating na bagyo. Hindi mo na siguro tayo makikita. Sige na, umuwi na kayo. Dali, sige na. Tito! Tabi, Eugene! Sino yun? Ako si Miko, ang pangalawa sa 3 halimaw. Ako si Miko at ako makakaharap nyo. Sinira mong panali ko sa ulo. Hindi kita mapapatawad! Nawala siya. Alam mo ba ang direksyon niya? Hindi ko malaman ang direksyon niya. Masyado siyang mabilis. Eugene! Wala kayong magagawa dahil hindi niyo ko makikita. Charlene, lumiko ka sa kanto. Hindi niyo ko matatakasan.
Ngayon na, Eugene! Oh! Reagan! Kahit na ano pang tira yan, siguradong sa pulsa dyan. Ano? Paano? Alam mo, hindi importante sa amin kung hindi ka makita. Alam na namin kung saan ka manggagaling at kaano kabilis. Ha? At sa senyas ni Alfred, ang tira ko'y nasa direksyon mo, siguradong tatama. Kaya't hindi ka nakaligtas sa Reagan ko. Isa na lang. Ganyan nga, isa na lang, isa! Jericho, ipinaalala ko lang na pagkatapos talunin nila Eugene ang susunod na kalaban, akin na yung blueberry cheesecake mo, ha? Wala nang pustahan. Ha? Nakalimutan mo na ba nang hindi pagtupad sa pangako ay kakain ng 100 karayom? Tama ka! Tabi! Ano ba? Ako si Goliath, ang pangatlo niyong kalaban. Tikman mo ang Reagan ko. Masasaktan lang ang batang ito. Tulungan niyo ako! Hindi tama to. Maganda yan. Naputol! Bakit, Alfred? Baka tamaan si Charlene, kaya ako tumigil at hindi po pwede yun! Alfredo! Alfred! Ayos ka ba? Habang nasa akin ito, hindi niyo ako makagalaw. Masama! Ngayon, dudurugin ko kayo na malilit na piraso! Charlene, itaas mo ang kamay mo! Oh! Akala mo, ha? Talon! Talon! Ayos na! Panalo sila! At talo ka! Oo nga, hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanila. Yan talaga ang mga tauhan ko, sina Eugene at Alfred. Teka, Jericho, nasaan ang blueberry cheesecake ko? Ha? Hindi! Pasensya ka na, ha? Nakain ko na pala lahat, pero hindi ko sinasadya. Wala akong balak na sumuway sa usapan natin dalawa, ha? Totoo yan, Pixman! Daya mo, ayoko na sa'yo. Sige. You? I never dreamed they'd be this strong. Nakakagulat ito. Tinalo nila ang 3 halimaw ng ganun lang. Muli, ako ang nanalo sa pustahan. Yeba! 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 Mabuti pa yata itigil na natin ang larong ito. Teka, ano ba sinasabi mo? Nanalo nga siya pero natalo naman kami na malaki. Babawi pa kami. Sa susunod, sasama ako sa pusta ni Mr. Valdez. Huwag mong sabihin tapos na ang laro, Don Paquito. Kailangan ko bawiin ang talo. Huwag kayo mag-alala. Meron pang pagpupustahan. Hindi pa ito tapos. Mukhang tayo na makikipaglaban. Ang Taguro Brothers laban sa mga taong labas. Sino mananalo sa kanila? Kahit pumusta kayo ngayon ng ilang bilyon, sigurado mababawi ko na lahat ng natalo ko sa inyo. Bueno, Mr. Valdez, anong masasabi mo ngayon? Pupusta ka? Pumupusta ako ng 100 bilyon. Ano? Sa tingin ko'y mananalo ang mga taong labas sa halagang 100 bilyon. Pero 100 bilyon, napakalaking halaga nun! Ha? 100 bilyon ang ipupusta mo, Mr. Valdez? Abay, saan mo ba kukunin ang ganong halaga? Kalokohan! Napakalaking halaga! Huwag mong sabing hindi mo kaya yun. Kung pagsasama-samahin mo lahat ng kayamanan mo, tiyak na aabot yun.
Maganda ito. Hindi ako papayag na huminto tayo ngayon. Sinimulan natin ang larong ito, kaya dapat tapusin natin. Yun ang patakaran. Masarap panoorin ang labang ito. Hindi natin alam kung sino matatalo. Hindi na yata nakakatawa to. Kaya dapat lang tapusin na talaga. Ano kayang iniisip ni Valdez? May alam kaya siyang lihim na hindi ko alam? O baka naman may tinatago siya? Wala naman siguro. Kapag nanalo ko, mapapasa akin lahat ng kanilang pera. Sige, Pakito, labanan mo sila. Laban! Ituloy mo ang laban! Sige! Tuloy ang pustahan! Taguro Brothers, huwag niyo akong bibiguin! Muling mabubuhayan ang aking dugo sa katawan. I might enjoy myself. Sakasta. Kunin mo si Micaela, ngayon din! Dalhin mo siya dito para hindi siya makuha. Huwag mo siya patatakasin. Babantayan mo siya mabuti. Naiintindihan mo ba, Ramon? Huh? Kailangan makita natin si Micaela bago natin tapusin si Pakito. Ah! Ang kompas! Ha? Ano? Nararamdaman ko. Isang magandang kutob. Sigurado si Micaela yun. Paano mo nalaman? Dahil sa pag-ibig. Susubukan kong kausapin siya. Micaela. Micaela. Ikaw si Micaela, di ba? Sumagot ka. Sige na, Micaela. Micaela! Ha? Sino ka? Ako si Alfred. Ang magliligtas sa'yo. Alfred? Sumagot siya! Ha? Micaela! Ako ang masugid mong tagapagligtas. Nandito ako para tulungan kang makatakas. Hintayin mo lang ako. Papunta na ako dyan. Huwag, tumakas ka na. Pero bakit? Micaela! May mga halimaw na bantay si Pakito. Tao ka, hindi ba? Hindi ka mananalo sa kanya. Tumakas ka na. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko silang lahat. Hindi pwede yun. Katabi ko ngayon ang halimaw na sinasabi ko. Wala yan. Wala akong nararamdamang lakas na tatalo sa akin. Kaya hindi ako natatakot. Di bale, alam na natin kung nasaan siya. Tulungan natin siya. Kailangan maitakas ko siya. Dito tayo. Bilis! Nararamdaman ko si Micaela. Ano yung kakaiba at malakas na kapangyarihan? Micaela, hintayin mo ko. Ano mga to? Ibang kutob ko! Anong ginagawa niyo dyan? Doon pa tayo sa itaas! Sumasara ang pinto! Yun ang lugar! Siya pala ang huli nating kalaban. Wala akong nararamdamang kakaiba sa kanya. Magpapahinga muna ako. Micaela! Hintayin mo ko. Ililigtas kita. Ang Taguro Brothers! Sila ang kalaban! Bakit, Jericho? Kilala mo ba sila? Mabuti naman. At nakarating kayo, maging maingat kayo sana sa akin. Dumating na ang takdang sandali para iligtas si Micaela. Ang paghaharap ni Eugene at Alfred laban sa Taguro Brothers. Sino sa kanila ang mananalo? Mailigtas na kaya nila si Micaela?